Palakpakan natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen. So mga kapatid, the message of the Lord is taken from our sermon series on the Gospel of Luke. So the title is Mary, a person God could choose and use. Si Mary, ang isang tao na gagamitin, pipiliin at gagamitin ng Diyos. So ang tanong, are you a person that God can use? Are you a person that God can choose and use? Ikaw ba yung taong pwedeng piliin at gamitin ng Diyos? So, there are characteristics here na pwede nating matutunan from the life of Mary. So, simulan po natin, Panginoon, mga kapatid. Number 1, God chooses and uses persons who are pure. Ginagamit ng Diyos, pinipili ng Diyos, yung mga taong puro or dalisay, yung kanilang mga damdamin o yung kanilang mga puso. Now, let us read verses 26 to 28 again in English. Basahin po natin yung malilinaw ang mata. 1, 2, 3. In the 6th month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored, the Lord is with you." So, ipinadala ng Diyos. Sabi doon, God sent angel Gabriel to Nazareth. So, bakit po? Kasi merong mission si Angel Gabriel. So, ang sabi po ng mga Bible scholars ay meron pong dalawang archangel, no? Si Gabriel at si Michael. Si Gabriel, siya yung chief of communications. Ibig sabihin, kapag merong mensahe si Lord sa mga tao, siya yung chief of communications. Si Michael naman, siya yung minister of war. So kasi si Michael yung nakipaglaban doon sa Prince of Persia in the time of Daniel. Nung unang panahon, tatlo yan. Si Gabriel, si Michael, at si Lucifer. Yan. Si Lucifer, ibig sabihin ng Lucifer, son of the morning. Can you imagine? Ang ganda ng pangalan, ano? Anak ng umaga. At si Lucifer is the minister of music. Okay. Kaya lang, nagrebelde kasi according to Bible scholars, tatlong mga, mga generals yan, mga mga 5-star generals yan. So, yung mga angels, nahati sa tatlong pangkat. May kanya-kanya yan. Itong si Lucifer, nagrebelde, kasama yung 1/3 of the angels na nauto niya, na nagrebelde sa Diyos. Kaya yung mga nagrebelde sa Diyos, yun yung bumagsak sa lupa, ang tawag dyan, fallen angels. Kaya yung mga demonyo, mga dating anghel yan, na nauto ni Satanas. Naunaan po ninyo. So, hindi yan pinanganak ng mga demonyo. Mga anghel yan na nagrebelde sa Diyos, na nauto ni Satanas, kasama silang sinipa mula sa langit ni Satan. Kaya from Lucifer, naging Satan. Si Satan, ang ibig sabihin yan, adversary or kalaban. Naunawaan ninyo. Pero sa ngayon, siyempre, walang matinong magulang na papangalanan yung anak niya na Lucifer. Meron ba? Siguro kahit yung aso mo, hindi papangalanan ng Lucifer eh. Pero ang Lucifer means son of the morning. So anyway, balik tayo dito kay Gabriel. Si Gabriel, pumunta siya dito, sabi ni Lord, pumunta ka doon sa Nazareth, ha? May pupuntahan ka doon, may mission ka doon. So anong mission niya? Pinuntahan niya si Mary. Si Mary, alam po ba ninyo, ang edad ni Mary, according to Bible scholars, 14 to 17 years old. She was betrothed to Joseph. Nung panahon na yun, kapag ka betrothed, ang tawag doon betrothed, sa panahon natin ngayon, engaged. So, pero mas matindi yung betrothed nung panahon na yon.
Kasi ngayon, pagka-engage, engage lang kayo. Hindi pa kayo mag-asawa. Pero nung panahon na yun, kapag ka-betrothed ka, para na kayong mag-asawa. You are treated as man and wife. Kumbaga, officially, mag-asawa kayo, pero wala pang sexual union. Duwaan niyo. Yun ang ibig sabihin, yun lang ang kaibahan nun. So, si Mary, betrothed to Joseph at the age of 14 to 17. Kaya lang, yung mga kabataan dito, don't get me wrong, huwag niyo sabihin na, Pastor, si Mary pala 14 to 17, may jowa na eh. Ako naman, 16, 18 na, baka pwede na ako. Iba yung panahon noon. Kasi nung panahon na yon, ang mga kabataan, no, ang mission nila sa buhay ng mga babae, makapag-asawa. Yun yung panahon na yon. Yun ang kultura ng panahon na yon. Kaya kapag ang babae, pagdating ng 14, 15, 16, at wala pang jowa nung panahon na yon, abay parang isinumpa. Naunawaan natin. Pero ngayon, hindi na uso yun. Iba na ang kultura natin. Ha? Kapag ang mga kabataan ngayon, merong at the age of 14, 16, 17, at may jowa, parang isinumpa. Yun ang kabaliktaran. Ha? Okay, so, balik tayo dito. So, nagpe-pray si Mary. Biglang nag-appear si Angel Gabriel. Ang sabi, greetings! You who are highly favored, the Lord is with you. Yun ang sabi ni Angel Gabriel. Greetings, highly favored, pinagpala sa lahat. Okay? The Lord is with you. Ang Panginoon ay nasa iyo. So nagulat si Mary, sabi, ano kaya ibig sabihin nito? Okay? Ano kaya ibig sabihin nun? So, Mary was highly favored or filled with God's grace, according to verse 28. Now, yung highly favored, ang Greek po niyan ay charito. So, charito means highly favored or binigyan ng pagpapala. Pinuspos ng pagpapala. Naunawaan po natin. Ngayon, kung pag-aaralan po natin, mga kapatid, yung New Testament, yung charito, hindi lang ibinigay ito kay Mary. Ito rin ay binigay sa lahat ng anak ng Diyos. Sino dito ang anak ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Okay, yung mga anak ng demonyo, pakitaas din ang kamay. Wala naman, kasi iba hindi nagtaas ng kamay. So, lahat ng anak ng Diyos, pakitaas ang kamay. Okay. So, praise God. Sabihin mo sa katabi mo, you are charito. Sige. You are highly favored. Ibig sabihin, pinagpala ka. Naunawaan po natin, you are charito. You are highly favored. Hindi lang si Mary. Okay. Pangalawa, Mary was blameless but not sinless. Iba yung blameless sa sinless. Naunawaan po natin. Pag sinabi ng tao natin na, ay, blameless, sabihin, kung titingnan mo, kung obserbahan mo, kung makakasama mo, parang napakabait. Parang walang kasalanang nagagawa. Parang napakabait. Pero, hindi ibig sabihin na sinless. Kasi lahat po tayo, meron tayong tinatawag na original sin. Okay? Pastor, ako, wala akong... Kahapon, nagtanong ako doon sa mga driver, sino dito ang hindi nakakagawa ng kasalanan? May nagtaas ng kamay. Mabuti na lang, mahusay magpaliwanag, Sister Lete, ng tanging daan. So, mga kapatid, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo ipinanganak, pinaglihi na may kasalanan. Kaya tayo may original sin. Kaya tayo namamatay. Yung mga walang original sin, hindi namamatay. Meron bang hindi namamatay? Meron bang kapag ka nahiwa ng kutsilyo, hindi tinatablan? O yung may mga anting-anting yon, pero namamatay din yun. Pero, ibig sabihin, nasusugatan tayo, tumatanda tayo, kasi may original sin. Kasi kung wala kang original sin, hindi ka tatanda.
Naintindihan ninyo? Hindi ka magkakasakit, hindi ka manghihina, at hindi ka mamamatay kung wala kang original sin. So, si Mary may original sin. Kaya lang, kaya hindi siya sinless, but she is blameless. Kasi sabi na sa verse 47, I rejoice in the God, my Savior. So, tinawag ni Mary si Jesus na Savior. Now, maganda po yung dineclare ni Pope Leo. Tingnan po ninyo. At niliwanag niyang mabuti. Ang sabi dito, Vatican clarifies, Mary is not co-redemptor or co-mediatrix. Anong ibig sabihin ng co-mediator o co-mediatrix? Ibig sabihin, kapantay ni Mary si Jesus na nagligtas sa mundo. Kaya niliwanag ni Pope Leo, hindi totoo yun. Kaya sabi niya, yung emphasizing Christ's exclusive role in salvation. Ano yung sabihin niyan? Si Jesus lang ang pwedeng magligtas sa mundo, hindi kasama si Mary. Kasi maraming mga pare, maraming mga obispo, ang paniwala nila, kapantay ni Jesus, si Mary, na nagligtas sa mundo. Na si Mary, pwede rin magligtas sa mga tao mula sa kasalanan. Naunawaan po ninyo, kaya niliwanag ni Pope Leo, hindi totoo yon. Na yun din naman ang paniwala ni Pope Francis na pinalitan ni Pope Leo. Ang sabi ni Pope Francis, the view that honoring Mary as co-redemptrix is mere foolishness, kabalbalan, kalokohan, na si Mary ay co-redemptrix or kapantay ni Jesus na Savior of the world. Naunawaan po ninyo, mga papa na po ang nagsabi nito. Kaya yung mga Catholics na they worship Mary, napakalaking kasalanan po niyan. Naunawaan po natin. Kaya halimbawa, kung kayo po yung nagpe-pray ng Hail Mary, Mother of God, yan po ay ibig sabihin na nanalangin kayo kay Mary na iligtas kayo. Hindi tama yun. Mali po yun. Our Father na lang. Huwag na Hail Mary. Kasi yung Our Father, nasa Bible po yun. Yung Hail Mary, wala po sa Bible yun. Naintindihan po natin, kung ano lang yung nasa Bible, yun lang asundin natin. Kasi pag lumagpas ka sa Bible, may sumpa. Ang sabi sa Bible, ang sino ang magdagdag o magbawas ng hula dito ay may sumpa galing sa Diyos. So, maliwanag na po, mga kapatid, the Pope's declaration, no more worship Mary, only Jesus will be adored. Maliwanag po mga kapatid. So magandang ini-explain natin ito para yung iba hindi naliligaw. Why? Because there is only one mediator between God and man. 1 Timothy chapter 2 verse 5, only Jesus Christ is the mediator between God and man. Tandaan niyo yung verse, 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kaya sabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang ibang makakarating sa Ama maliban sa akin. Walang ibang daan patungo sa Diyos. Walang ibang tagapamagitan sa tao at sa Diyos kung hindi si Jesucristo. Walang ibang daan ng kaligtasan kundi si Jesucristo. Now, mahalaga po yung role ni Mary as the mother of Jesus, not the mother of God. Kaya yun pong prayer ng mga Catholics na, Mother of God, pray for us sinners, mali po yun. Kasi si Jesus, si Mary, mother of Jesus in the flesh. Hindi siya mother of God. Naunawaan po natin. Maliwanag po ba mga kapatid? So, pangalawa, God chooses and uses persons who trust God. Tingnan po ninyo verse 37 and 38. Basahin po natin. Malilinaw ang mata. 1, 2, 3. For nothing is impossible with God. That's according to Gabriel. Now, 38. I am the Lord's servant, Mary answered. May it be to me as you have said. Then the angel left her. Ito yung conversation nila. Dahil ang sabi ni Gabriel, lililiman ka ng banal na espiritu at ipagbubuntis mo ang anak ng Diyos. Okay?
the Son of God. Okay? Hindi sinabi na ipagbubuntis mo ang Diyos. Ipagbubuntis mo yung anak ng Diyos. Okay? Na magkakatawang tao. Ngayon, ang sabi ni Mary, paano mangyayari yun? Virgin ako. Although betrothed sila ni Joseph, hindi sila nagsisiping. Naunawaan po ninyo. Although officially mag-asawa sila, pero hindi pa sila nagsisiping kasi meron pang kailangang gawing ritual. Magre-ritual pa yan bago talagang magsiping. Naunawaan po natin. So, sabi ni Mary, virgin ako? Paano mangyayari yun? Ito di ba last time, si Zechariah, pinarusahan ni Gabriel kasi hindi naniwala, di ba? Ang sabi ni Zechariah, paano mangyayari yun? Tatanda na namin. So yung tanong ni Gabriel, isang tanong ng pagdududa na parang imposible yun. Matatanda na kami. Yung asawa ko, 69 years old, paano magbubuntis? So kaya sabi ni Gabriel kay Zechariah, dahil hindi ka naniwala, 9 na buwan kang hindi magsasalita. Makakapagsalita ka lang kapag ka lumabas na yung anak mo. Parusa yun. Pero dito, nung sinabi ni Mary, paano mangyayari yun na virgin ako? Ang tinatanong ni Mary, yung proseso. Kasi hindi maintindihan ni Mary na yung paano kung mabubuntis? Virgin nga ako. Ang sabi ni Gabriel, lililiman ka ng banal na espiritu. Okay. Ang sabi nung iba, lilimliman. Iba yung lilimliman sa lililiman. Parang manok, Hindi lilimliman. Lililiman. Naintindihan nyo? May kaibahan yun, So, kaya, eto ngayon. Ang sagot ni Gabriel kay Mary, for nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. So, tingnan nyo, ang sagot ni Mary. Ang sagot ba ni Mary, hindi ko pa rin maintindihan. Hindi, ang sabi ni Mary, I am the Lord's servant. Ako ay alipin ng Panginoon, mangyari sa akin kung ano ang sinabi mo. Ang sabi ni Mary, I submit to you. Kung anong mensahe ng Diyos sa pamamagitan mo, nagpapasakop ako. Naintindihan natin. Are you listening? Okay? So, that is why it is important to know that God chooses and uses persons who trust God. Yung mga nagtitiwala sa Diyos, yun yung mga pinipili at ginagamit ng Diyos. Naunawaan natin ang tanong, ikaw ba'y naniniwala? Nagtitiwala ka ba sa plano ng Diyos sa buhay mo? O yung plano mo ang ipinipilit mo? Ito, tandaan po ninyo maraming buhay sumasablay, pumapalpak kasi ang sinusunod yung plano nila at hindi ang plano ng Diyos. Hindi makapaghintay sa plano ng Diyos at hindi makapaniwala sa plano ng Diyos. Kaya ang ginigiit yung plano nila and later on, sablay, palpak, puro sisi, punong-puno ng regrets. Naintindihan natin. Now, Mary trusted the word of the angel Gabriel. Mahalaga yung nagtitiwala ka Mahalaga yung nagtitiwala ka sa plano ng Diyos at sa pangako ng Diyos. Ito how will you know the plan of God for your life if you do not know the word of God? Nakuha nyo? Paano malalaman nga naman yung plano ng Diyos? Hindi mo naman alam yung salita ng Diyos. So, mahalaga po na nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos para alam natin yung plano ng Diyos. Pangalawa, Mary trusted the plan of God for her life despite her not fully understanding God's plan. So, tingnan po ninyo, mahalaga na si Mary nagtiwala siya sa plano ng Diyos kahit hindi niya maintindihan. Ito mga kapatid, pakinggan ninyo. Ang plano ng Diyos,
Hindi agad-agad talaga ito madaling maunawaan sa simula. Minsan tatanungin mo, Lord, yan ba talaga kalooban mo sa akin? Pero mahalaga maniwala ka eh. Mahalaga yung faith. Naintindihan ninyo? Ito ha, kung kaya mong ipaliwanag yung plano ng Diyos sa buhay mo, you don't need faith. Hindi mo kailangan ng pananampalataya kung kaya mong ipaliwanag yung plano ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, dahil hindi mo kayang ipaliwanag yung plano ng Diyos sa buhay mo, magtiwala ka na lang. Manampalataya ka na lang. Manampalataya ka that God wants the best for you. Naintindihan natin. Yung mga magulang dito, meron bang matinong magulang dito na, alam mo anak, ang plano ko sa iyo, mawasak ang buhay mo. Tumanda ka na punong-puno ka ng pagsisisi. Meron bang ganun? Wala. Ang lahat ng magulang, we want the best for our children. Hindi ba? Kung tayo, na makasalanan tayo ng mga magulang, gusto natin yung best for our children. How much more is God? Naintindihan niyo ba? Ang mahalaga, magtiwala ka sa Diyos. Gaya ng ginawa ni Mary. She trusted in the plan of God despite her not fully understanding God's plan. Okay? Pangatlo, God chooses and uses persons who fear Him. Okay? So, basahin po natin yung verse 50. Ano sabi dito? His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. Ang sabi dito, yung kanyang kahabagan ay sumasagana, nagpapatuloy sa mga taong may takot sa Kanya mula sa henerasyon, kumbaga from generation to generation, yung kahabagan ng Diyos ay nagpapatuloy sa mga taong may takot sa Kanya. Anong klaseng takot ito? Holy fear. Okay? So, Mary had great fear of God that made her pure in the sight of God. Merong malaki ang takot ni Mary sa Diyos. Kaya siya ay naging dalisay sa mata ng Panginoon. Kinasihan siya ng Diyos. Natuwa ang Diyos sa kanya kasi nga, ang laki ng takot niya sa Diyos. Alam niyo yung iba yung holy fear, iba yung godly fear, no? Sa worldly fear. Kapag ka worldly fear, yung bang, or fleshly fear, yung bang takot na takot ka na parang nanginginig ka sa takot na ayaw mong lumapit sa Diyos? Iba yon. Pero pag sinabi mong godly fear, holy fear, na lumalapit ka sa Diyos, na takot ka na gumawa ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng holy fear. Takot ka na gumawa ng kasalanan, takot ka na masaktan ang puso ng Diyos. Are you listening? Maliwanag ba, no? Iba yung holy fear. Kumbaga, ito ay isang banal na pagkatakot na ayaw mo na masugatan ang puso ng Diyos. Parang yung mga anak, kung talagang mahal nyo ang mga magulang ninyo at may takot kayo sa magulang ninyo, ayaw nyo masaktan yung damdamin ng mga magulang ninyo. Hindi ba? Ayaw nyong susugatan yung damdamin ng mga magulang ninyo, kaya susundin ninyo yung kanilang gusto. Gagawin yung mga bagay na makakapagbigay ng kaligayahan sa mga magulang ninyo kasi ayaw nyong masaktan yung puso ng mga magulang ninyo. At sa Diyos, that is what you call holy fear. Naunawaan natin. So, letter B, Mary had the great fear of God that allowed her body to be used as God's holy instrument in the birth of the Lord Jesus. So, yung great fear ni Mary sa Diyos, yun ang naging daan para yung katawan niya ang gamitin ng Diyos para maging instrumento ng pagbubuntis ni Mary para sa pagkakatawang tao ni Jesus Christ. So, tandaan natin, si Jesus, nung siya'y nasa langit, Diyos, no?
100% God. Na yon, nung siya'y ipinanganak, siya'y nagkatawang tao, 100% man and 100% God. So si Jesus, hindi siya naging hindi siya nawala ng pagka-Diyos. Hindi siya, kumbaga, yung kanyang characteristics as God, nung siya ipinanganak, hindi totally nawala. Naunawaan po natin. So, He is 100% God, 100% man. Nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao, isang prinsipe, isang hari na iniwan yung kanyang trono doon sa langit at nabuhay na kagaya natin. Okay. Now, Mary was one of those in Israel who truly feared God. Her holy fear of God made her embrace the will of God, calling herself the Lord's servant. So, in-embrace ni Mary yung kalooban ng Diyos. Ang tanong, ilan sa atin dito we are willing to embrace the will of God, yung kalooban ng Diyos, na Lord, what is your will for me? Ano po ba ang kalooban niyo sa akin? I am very much willing, Lord, to know it and to embrace it. Ilan sa inyo ganyan ang prayer ninyo? Ilan sa inyo ang panalangin ninyo, Lord, ipaalam niyo po sa akin yung kalooban ninyo at yayakapin ko po ito. Susundin ko po ito, Lord. Kahit hindi ko maintindihan, kahit na medyo mabigat, kahit na medyo mahirap sa paningin ko, sa pag-iisip ko, pero kung yan ang kalooban ninyo, yayakapin ko po. Ilan sa inyo ganyan ang prayer ninyo? Alam niyo kung ganyan ang prayer ninyo, na Lord, I want to know your will and I want to embrace your will. Naku, matutuwa ang Diyos sa iyo. Grabe, pagpapalain ka ng Lord. I'm telling you, pagpapalain ka ng Diyos. Okay? So, her holy fear made her a joyful woman. Alam nyo yung holy fear, it leads to joy. Alam nyo yung joy? Joy is a gift from God. Na kahit na halimbawa, magulo na sa paligid mo, may mga problema ka, you can still have joy in your heart. Naunawaan po natin. Iba kasi yung happiness sa joy. Yung happiness kasi, ito ay nakabase sa mga bagay na magaganda. Halimbawa, bagong sweldo ka, edi happy ka. Sinagot ka nung nililigawan mo, edi happy ka. Binigyan ka ng 13th month pay, 14th month pay, nako, edi happy ka. Di ba? Nanalo ka sa raffle draw ng first prize, grand prize, edi happy ka. Pero palimbawa kung wala lahat yan, maraming pagsubok, maraming problema, may sakit ka, yung 13th month mo hindi pa naibibigay, but you can still be joyful. Why? Because joy is a gift from God. Naunawaan natin mga kapatid, joy is a gift from God. That even in the midst of trials and troubles, you can still have joy in the Lord. The holy fear of God made Mary a joyful woman. So, fear of God leads to holiness. Ang tunay na takot sa Diyos, ito ay nagbubunga ng kabanalan. Tingnan po ninyo yung Leviticus 11:45. Anong utos ng Diyos sa Israel? You shall be holy, for I am holy. Magpakabanal kayo kasi ako ay banal. Tingnan niyo yung standard. Ang binibigay na standard ng Diyos sa Israel, yung standard niya. Be holy, for I am holy. Hindi sinabi ng Lord na, be holy because Moses is holy. Kung hindi sabi ng Diyos, be holy for I am holy. Tingnan ninyo sa New Testament. Tingnan sabi ni Peter. Sabi ni Peter, it is written, be holy for I am holy. Yun ang sabi ng Diyos. Inulit ni Peter yung sa Leviticus 11:45. Inulit sa New Testament. Sinabi ni Peter, magpakabanal kayo kasi banal ang Diyos. Hindi sinabi ni Peter na magpakabanal kayo kasi banal ako.
Kung hindi, magpakabanal kayo kasi banal ang Diyos. Naintindihan natin. So, holiness is a command. Hindi ito option. Naunawaan natin. So, if you are a truly child of God, your aim, your goal is to be holy before the Lord. Ngayon, ang tanong, paano ba tayo magiging holy? Una, connect to God intimately through prayer and Bible meditation. That is the first step. Gusto mo maging banal, you read the Bible, you meditate the Bible, you apply the Bible. Naintindihan natin? Are you listening? Ang tanong, ilan sa inyo nagbabasa ng Bible every day? How long does it take to read one chapter in the Bible? How long? 7 minutes. Ang tanong, ilan sa inyo ang walang 7 minutes a day to read the Bible? Lahat tayo may 7 minutes a day to read one chapter in the Bible. So don't tell me, Pastor, sobrang busy eh. Pastor, alam mo naman, daming ginagawa. Busy-busy sa trabaho, sa labada, sa plancha, sa pamalengke, sa linis ng bahay, alaga ng bata. O totoo yan. Pero wala kang 7 minuto. Ang tagal mo nga mag-Facebook. Ang tagal mo nga mag-Netflix eh. Yung Itbulaga nga mula 11:30 hanggang 2:30, nakatutok ka eh. Yung Showtime, ganun din eh. May TikTok lang ka pa. Tapos 7 minutes, wala ka. Hindi ka ba nahiya? Nagtatrabaho ka, 8 hours, may overtime pa eh. 7 minutes, wala ka. Pag humarap ka sa Diyos, sabihin ni Lord, anak, ba't di ka nagbabasa ng Bible 7 minutes a day? Ano isa dahilan mo? Kaya mo bang idahilan yung mga dahilan mo sa harap ng Diyos sa Judgment Day? Kaya ka hindi nakakapagbasa ng Bible, wala kang 7 minutes a day, pero may panahon ka magtrabaho ng 10 hours a day. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So, if you want to be holy, you need to connect to God intimately through prayer and meditation. Pangalawa, choose your decisions that will glorify God. Piliin mo yung mga desisyon mo na makakapag-glorify sa Panginoon. Halimbawa, may mga decision ka, ang tanong mo, Lord, will this glorify you? Halimbawa, nanonood ka ng TV, yung palabas na pinapanood mo, will this glorify God? Alam niyo, may pinapanood ako sa Netflix, gustong-gusto ko sana talaga kasi gusto ko yung mga action eh. Kaya lang, may mga sexual scenes na masyadong graphic. Nangusap ang Holy Spirit sa akin, ba't pinapanood mo yan? Nakonsensya ako, sabi ko, Lord, sige na po, hindi ko na po panonoorin. Hindi ko natatapusin itong series na to kahit gustong-gusto ko. Alam niyo may mga bagay na, may mga decision ka na kailangan tanungin mo si Lord, Lord, will this glorify you? Nagtayo ka ng business, will this glorify God? Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa mga decision, mga everyday decisions, tanungin mo, Lord, will this glorify you? Naintindihan niyo ba? Makaka-glorify ba kay Lord yung ginagawa ko? Kung hindi makaka-glorify, itigil mo. Because God wants you to be holy. Naintindihan ba natin? Sa relationship, tanungin mo si Lord, Lord, will this relationship glorify you? Pag sinabi ni Lord, hindi, abay, putulin mo. Naintindihan natin? That is how to be holy. Utos ni Lord yan eh, be holy for I am holy. Hindi yan request, command yan. Naintindihan natin? Pangatlo, cast off the sinful ways that separate you from God. Ibig sabihin ng cast off, tigilan mo, putulin mo, itapon mo yung mga makasalanang gawa na nakakapagpalayo sa iyo sa Diyos. Naunawaan natin. Ano ba yung mga bagay na yan? Di yung mga bisyo mo. Yung alak, sigarilyo, droga, pornography, scatter.
yung mga mobile games na yan, na makademonyo. Yung mga sugal, mga online na sugal. Tigilan nyo yan. May nabalitaan ako na meron tayong mga miyembro. Hindi ko sabihin kung saan nakatira. May mga miyembro tayo na busy-busy sa pag-i-scatter. Sa palagay nyo, nakaka-glorify kay Lord yan. Yung mga online na sugal, nakaka-glorify kay Lord yan. Yung pag-attend ng late sa church, nakaka-glorify kay Lord yan. Alas 9 ang worship service natin, darating ka alas 10, 10:30, quarter to 11, 11 o'clock. Sa palagay mo, nakaka-glorify kay Lord yan. Yung mga late, sa palagay nyo, nakaka-glorify kay Lord yung pagiging late ninyo. Naintindihan nyo ba? Yung paggising mo ng tanghali, pagkalinggo, alam mo namang may worship service ng 9 o'clock, nagpupuyat ka ng Sabado. At sasabihin mo, Lord, pasensya na po, puyat eh. Next time na lang. Sa palagay mo, nakaka-glorify kay Lord yan. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Magpakabanal kayo kasi banal ako. Naintindihan natin. Hindi sinabi, magpakabanal kayo kasi yung pastor niyo banal. Abay, hindi ako ang standard ninyo. Kasi kung ako standard ninyo, bagsak tayo lahat. Dapat ang standard natin, ang Diyos. Naunawaan po natin. So, tatlo yan tatlong letters yan. Connect, choose, and cast off. Madaling tandaan, di ba? Now, lastly, number 4, God chooses and uses persons who love and live His Word. Pinipili ng Diyos at ginagamit ng Diyos yung mga taong nagmamahal at nabubuhay ayon sa Kanyang salita. Basahin po natin yung verse 45. 1, 2, 3. Blessed is he who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Ang sabi diyan, mapalad siya na naniniwala na ang sinabi ng Diyos ay matutupad. Wow! Ang sarap, no? Di ba? Mapalad daw yung babae na naniwala na ang sinabi ng Diyos ay matutupad. Palitan niyo yung she ng pangalan mo. Okay. Blessed is Raniela. Wow. Blessed is Raniela who has believed that what the Lord has said to Raniela will be accomplished. Blessed is Ashley. O, di ba? Blessed is Cha. O, palitan niyo yung pangalan ninyo. Blessed is Syra who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Di ba ang sarap sa pakiramdam na pinipersonalize mo yung Bible? Blessed is Rosana, who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Blessed is Jaime. Blessed is Lawrence, who has believed that what the Lord has said to him will be accomplished. Di ba ang sarap sa pakiramdam na pinipersonalize mo yung pangako ng Diyos? Naunawaan natin mga kapatid. So, Mary believed the word of God. Nanampalataya sa salita ng Diyos. Hindi lang siya nanampalataya. Mary lived the word of God. Hindi lang siya nanampalataya, isinakabuhay pa niya yung salita ng Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. Basahin po natin mga kapatid, no? At sabi dito, nawala na ako ng power. Okay. People who believed and lived the Word of God are people who are strong spiritually, mentally, emotionally, and physically. Okay? People who believe and live the Word of God are strong spiritually, mentally, emotionally, and physically. Okay? Now,
Let us go to life application. At least yung mga late, abutan niyo yung life application. Okay? Pero next time, dumating naman kayo ng maaga. Hindi naman, linggo-linggo na lang na ginawa ni Lord, late kayo lagi. Okay, so life application. Ginawa natin ng acronym, Mary. Yung mga late, makinig kayo ha. Late na kayo, hindi pa kayo nakikinig. Okay, so, number 1, make yourself available to God. Okay, so Mary was not famous, powerful, or influential. But she was available. Kasi alam niyo si Mary, napakasimple ng buhay niya eh. Ordinaryo si Mary, she was not the best young woman in her time. She was very ordinary. Okay? She was very ordinary and yet, no, she was not famous, she was not powerful, she was not influential, but she was available for God. So, mga kapatid, wag mo isipin na hindi naman ako talented, hindi naman ako matalino, hindi naman ako magaling. But make yourself available to God. Because if you make yourself available to God, God can use you. Ang sabi sa Luke 1:38, behold, I am the servant of the Lord. Tanong, are you available for God? Ito God does not use people who are too busy. But God will use people who are available for God. Hindi tinitingnan ni Lord kung magaling ba to, matalino ba to, mahusay ba to. Hindi. Alam niyo, nung tinawag ako ng Panginoon, wala naman akong talento eh. Alam niyo kung anong talento ko? Kumanta lang sa loob ng banyo. Yun lang. Pero because I made myself available to God, ang daming binigay sa akin ni Lord ng mga gifts and talents na hindi ko akalain na magagawa ko. Hindi ko akalain na makakapunta ako sa iba't ibang lugar. Makakapag-preach ako, makakapagpalayas ako ng demonyo, makakapagpagaling ako ng mga pilay. Hindi ko inisip yon, but I made myself available to God. Pangalawa, accept God's word by faith. Tanggapin mo yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Mary believed what God said even when it seemed impossible. Nanampalataya si Mary sa sinabi ni Gabriel na kahit gaano ka-imposible na mabuntis si Mary as a virgin, pero nanampalataya siya. Ang sabi ni Mary, let it be to me what God has said. And then, sabi sa verse 45, blessed is she who believed that what the Lord has said to her will be accomplished. Pangatlo, respond in humble surrender. Ibig sabihin, tumugon ka ng may kababaang loob sa pagsunod. Mary did not argue. She did not negotiate. She did not delay. Hindi siya nakipag-argue kay Gabriel na, hindi pwede yan. Hindi ko kayang gawin yan. Wala akong kakayahan. Hindi sinabi ni Mary yon. Ang sabi ni Mary, let it be to me according to your word. Mangyari nawa sa akin kung anong sinabi mo. So you respond. Respond in humble surrender. Magpakababa ka sa Panginoon. Marami sa ating kasi napakayabang. Punong-puno ng kahambugan. Hindi marunong magpakababa sa harap ng Diyos. Alam niyo yung mga mayayabang, ibinabagsak ng Diyos yan. Pero kung tayo, alam niyo, kung tayo nagpapakababa sa Panginoon, ang sabi ng Bible, itataas ka ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, yung mga mayayabang, ibabagsak. Yung mga mababa, itataas. Ang tanong,
ikaw ba'y mayabang? Kung mayabang ka, ibabagsak ka ni Lord. Pero kung nagpapakababa ka, marunong kang sumunod, itataas ka ng Panginoon. There will be promotion for your life. Panghuli, lastly, yield your life in worship. Pag sinabing yield, magpasakop. Yield your life, magpasakop ka sa pagsamba sa Panginoon. Mary responded not with fear, but with praise. So, ano ba to? Nagpasakop si Mary sa Panginoon nang lubos ang kanyang pagpupuri sa Diyos. Alam niyo yung last part, verse 46 hanggang 56, yung awit ni Mary, ang tawag dyan, ang title niyan, The Magnificat. Okay, so tandaan niyo ha, yung kanta ni Mary na verse 46 to 56, ang tawag dyan, The Magnificat. So, yun yung awit ng pagsamba ni Mary. Kaya nung sinabi ni Gabriel na ipagbubuntis mo ang anak ng Diyos, lililiman ka ng banal na Espiritu, nagpuri si Mary, inawit niya yung The Magnificat. So, she yielded, nagpasakop siya sa pagsamba sa Panginoon by worshiping God. Okay? So, in conclusion, what did Angel Gabriel say to Mary? Tingnan po ninyo. Ang sabi daw sa Luke 1:37, basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. For with God, nothing shall be impossible. Once again, for with God, nothing shall be impossible. 7 words. Sa Diyos, sa Tagalog, ang sapagkat walang imposible sa Diyos. Ano bang sitwasyon mo ngayon? May sakit ka ba? May problema ka ba sa pera? May problema ka ba sa pamilya? Sa asawa mo, sa anak mo, sa trabaho, sa pag-aaral, sa business? Kahit gaano kalaki yung problema mo, ang sabi ng Panginoon, walang imposible sa Diyos. Manampalataya ka. Dahil pag nanampalataya ka, darating ang panahon, mararanasan mo ang pagtugon ng Diyos sa panalangin mo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon, purihin ng Diyos. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, God, for the message that you have given to us. Lord, we pray that like Mary, we will surrender to your will despite of not fully understanding what is happening in our lives, or despite not fully understanding your plan for us. But we trust, O Lord, that your plan is the best, that in the end, we will emerge victorious, successful, prosperous, because you are with us. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. We pray, Lord, that Luke 1:37 will be one of our most favorite verses in the Bible, that for with God, nothing shall be impossible. Ito po ay maging susi ng pag-asa namin sa buhay. Na kahit gaano kabigat yung mga sitwasyon namin, manampalataya kami na sa iyo walang imposible. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.